Isang dayuhang angkas ng motorsiklo ang napugutan sa Misamis Oriental matapos tamaan ng kable ng kuryente. Sa NLEX, mahigit 30 ang nasugatan kabilang ang ilang bata at senior citizen ngayong bispiras ng Pasko. May report si John Consulta. Nag-iiyak na lang habang nakasalampak sa damuhan ang mga pasaherong ito. Sugatan ng ilan sa kanila matapos tumaob ang sinasakyan nilang minibus ilang oras bago magpasko. May mga sakay pa itong bata at senior citizens. Ate, huwag kang gagalaw. Kulang kayo. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol ang minibus at umikot paharap sa nakasunod nitong AUV. Aabot sa 31 ang sugatan ayon sa PNP. Parang self-accident siya. Allegedly, yung driver, sabi niya doon sa initial investigation, meron daw siyang narinig na maingay sa sasakyan. Ayon naman sa San Fernando Police, magkaibang bersyon ng driver ng minibus at AUV. Kapwa silang nakadetain at pareho raw na magsasampa ng reklamo laban sa isa't isa. Oh my goodness, walang ulo. Lord, Diyos ko Lord, walang ulo. Sa Hingoog, Misamis Oriental, naputol ang ulo ng lalaking Indian national. Uy, kinuop ko na ng ulo, Lord. Base sa investigasyon, aksidenteng natamaan ng truck ang isang kable ng kuryente. Tumalsik ang wire sa nakasunod ditong motorsiklo at tumama sa leeg ng angkas. Patuloy na hinahanap ang tumakas sa truck driver. Sa Tupi, South Cotabato, 7 magkakaanak ang nasawi matapos bumangga sa puno ang kanilang van nitong Lunes. Nawala ng preno ang van ayon sa mga pulis. Sugatan ng driver nito na posibleng maharap sa kaso. Sa Lawag City, Ilocos Sur, nahuli kamang pagsalpok ng tricycle sa nakaparadang sasakyan. Ayon sa driver, nahilo siya kaya nawalan ng kontrol sa manibela. Nagkaayos na ang driver at may-ari na nabanggang sasakyan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.